Magandang araw mga manunood, nasa channel kayo ng Crossmota. Sa loob ng dekada, ang makina ni Wankel o rotary engine ay naging pinakamabuti at pinakamasamang alternatibo sa tradisyonal na piston engine na gumagamit ng gasolina. Ang konsepto ng rotary engine ay nagbigay ng malaking pag-asa mula nang ito ay lumitaw noong dekada 50 ng nakaraang siglo, ngunit sa huli, ang ganitong uri ng makina ay hindi natupad ang mga inaasahan ng mga inhinyero. Dahil dito, bihira na ngayong makakita ng sasakyang may rotary engine sa kalsada. Balikan natin ang dekada 60 at 70. Para sa maraming inhinyero, ang rotary ay itinuturing na mahusay na alternatibo sa piston engine. At ang mga kakulangan nito ay hindi gaanong mahalaga o madaling solusyonan. Nagbigay ang panahong ito ng ilang motorsiklo na ganitong makina, kabilang ang Dutch na may dalawang rotary noong dekada 70. Ito at ang kasaysayan nito ang tatalakayin ko sa video na ito. Sana mag-enjoy kayo sa panunood. Ang rotary internal combustion engine ay isang kakaibang disenyo na ginamit ng ilang inhinyero noong kalagitnaan ng nakaraang siglo. At totoo naman, ang ganitong makina ay may ilang mga kalamangan. Mas simple ang pagkakagawa nito kumpara sa piston engine. Mas kaunti ang gumagalaw na bahagi sa rotor at sa kabuuan, mas kaunti rin ang mga pyesa. Mas mataas ang specific power at mas mababa ang friction losses nito. Napaka-compact pa ng makina. Halos perpekto. Ang problema lang sa disenyo na ito ay malakas ito sa konsumo ng gasolina at langis. Mabilis ang pagkasira ng mga seal at mahal ang maintenance. Kaya nabaliwala lahat ng mga kalamangan nito. Ang pinakamaraming nagawa sa mga rotary na motorsiklo ay ang Suzuki Re-V, Severny. At meron ding medyo kakaibang Hercules V2000 sa lahat ng Pinaka-nagtagumpay ang mga Briton mula Norton sa paggawa ng rotary motorsiklo noong dekada 80 at 70. Sa Unyong Sobyet, matagal silang nag-aral at gumawa ng prototype ng mabibigat na motorsiklo gamit ang ganitong makina, kabilang ang para sa escort ng mga opisyal. Isa sa mga motorsiklong ito ay ang Olandes na Van Wyn OCR na itinuturing na pinakamahusay na rotary bike noong dekada 70. Si Henk Van Wyn ay isang Olandes na importer ng Kreidler na 2-stroke motorsiklo at naghahanda nito para sa 50cc Grand Prix races. Kung ang pangalan na Kreidler ay hindi pamilyar sa iyo, narito ang isang paalala tungkol sa mga mabibilis na 50 kubiko na ito na umaabot ng hanggang 200 at 10 kilometro kada oras. Si Van Wyn ang pangunahing importer ng Kreidler sa Netherlands at noong 1971 nakabenta siya ng mahigit 100,000 motorsiklo at moped ng tatak na ito. Ang kita mula sa matagumpay na komersyal na gawain ay nagbigay daan sa kanya para punduhan ang programa sa karera at sa kabilang banda, ang mga tagumpay sa esports ay nagsilbing mahusay na patalastas para sa kanyang negosyo. Gayunpaman, hinangad ni Van Wyn ang tagumpay sa malalaking motorsiklo. Gustong gumawa ng eksklusibong bagay. At naengganyo siya sa Wankel engine na sinusubok noon ng ilang tagagawa ng kotse at motorsiklo. Noong dekada 70, dito isinilang ang proyektong OCR. Ang OCR ay oil-cooled rotors, ibig sabihin mga rotor na pinalalamig ng langis. Sa unang prototype, ginamit ang Moto Guzzi EVCM frame at Mazda rotary engine. Dahil sa mainit na pagtanggap, gumawa na ng mas advanced na production model. Sa huling dekada 60, nagsanib ang NSU at Citroën para gumawa ng makina sa Luxembourg na tinawag na Comotor. Layunin ng kolaborasyong ito ang paggawa ng makinang may 2 rotor at liquid cooling para sa Citroën GS na kotse. Ang makinang ipinakilala noong 1973 ay may 996cc na kapasidad at nagbibigay ng halos 100 kabayo na lakas.
May ilang pagpapabuti ang makinang ito kumpara sa NSU at Mazda. Kaya napukaw ang interes ni Henk Van Wyn at nagsimula siyang bumili nito. Ang U-Motor OCR ay nirestyling, may bagong frame sa paligid ng co-motor rotor at isinama ang makina sa Porsche design transmission. Ang panlabas na disenyo ng motorsiklo ay nasa pinakamataas na antas, mga pinong linya at masusing pagpoproseso ng bawat detalye hanggang sa maliliit na bahagi. Sa madaling salita, si Henk Van Wyn ay nagtakda ng matataas na layunin para sa sarili niya. Nais niyang gumawa hindi lang ng makapangyarihan at mabilis na motorsiklo, kundi pati ng isang makina na perpekto pagdating sa disenyo, engineering at kalidad ng pagkakagawa. Ang dalawang rotor na makina ng OCR ay may 996cc na kapasidad, pero iba ito sa sisi ng piston na makina. Ayon sa Federasyon ng Motorsiklo, ang rasyo ng rotor sa piston na makina ay 1:70. Ibig sabihin, ang 1L rotor ay katumbas ng 1:7L piston na makina. Si B-rotor ay maipagmamalaki ang lakas na 100.4 na kabayo sa 6,500 revolusyon kada minuto at 135 Nm ng torque na naabot na sa 3,500 revolusyon kada minuto. Kayang pabilisin ng makina ang motorsiklo mula 0 hanggang 100 km/h sa 3.6 na segundo at 0 hanggang 200 km/h sa 16 na segundo. Deklaradong pinakamataas na bilis ay 220 km/h. Ipinakilala ang OCR Libo sa publiko noong Oktubre. 1,974 sa Intermod Exhibition sa Colon at naging tanyag ito. Namangha si Van Wyn sa kakaibang rotary engine, sa disenyo nitong ginaya ng marami at sa lakas na umaabot sa 100 kabayo. Noon, ang pinakamalakas na production motorsiklo, Kawasaki Z, ay may 82 kabayo lang. Ang OCR libong motorsiklo ay perpekto, futuristiko, maganda, maayos at malakas. May ilang problema. Una, sobrang mahal ng motorsiklo. Eksklusibo man ito, pero hindi lahat ng mahilig dito ay kayang magbayad ng doble ng presyo ng BMW R9. Kung i-convert ang presyo nito sa kasalukuyang halaga ng pera, aabot ito sa humigit kumulang 40,000 dolyar. Pangalawa, naging sobrang bigat ng motorsiklo, 318 kilo. Normal lang ang ganitong bigat para sa isang komportableng touring bike, pero hindi para sa motorsiklong may sporty na karakter. Pangatlo, may naging problema sa komotor na makina na sa simula ay mataas ang inaasahan pero nauwi sa kabiguan. 874 lang ang nagawang Citroen GS B-Rotor sedan at karamihan dito ay binawi at sinira ng Citroen. Upang hindi mahirapan sa pagsuporta sa palpak na modelo at pyesa, nagpatuloy ang komotor ng ilang taon, ngunit nalugi noong 1,980 at tiyak na negatibong maaapektuhan ng pangyayaring ito ang negosyo ni Henk Van Wyn. Sa huli, matakaw sa gasolina ang motorsiklo, 10 litro kada 100 kilometro at hindi pa ito pinakadinamikong pagmamaneho. Plano ni Van Wyn na maglabas ng 2,000 motorsiklo bawat taon. Nagtayo siya ng espesyal na pabrika sa Duderstadt, Germany, malapit sa pangunahing bentahan. Sinimulan ang paggawa ng Van Wyn OCR, 1,004 na taon matapos itong ipakita sa Intermod Exhibit noong 1978 sa parehong pabrika sa Germany. Nagkamali si Van Wyn sa pagtantiya ng kapasidad ng merkado. Sa kabila nito, naging mamahaling eksklusibo ang biruterong OCR ATA. Dahil dito, sa 4 na taon hanggang 1,981, 38 lang na motorsiklo ang nagawa. Maraming mahilig sa kakaiba na handang gumastos, tulad ni na Amerikanong pahayagang magnate Malcolm Forbes at Opel at Zags co-owner Gunther Zags. Makikita ninyo na malayo sa target ni Henk noong 1,981 ang nagawang motorsiklo. Nalugi at hindi na praktikal ang paggawa ng malaking rotor na mastodon. Ang mga kagamitan at pyesa ay binili mula kay Henk Van Wyn ng isa pang Dutch na mahilig sa rotor na makina, si Ger van Rotselaar, na gumawa ng 39 na piraso ng OCR
1,000 para sa sarili niyang gamit. Natigil lahat at naipon ng alikabok ang mga pyesa sa kanyang pagawaan hanggang naisipan niyang ibenta ang mga ito. Sumunod na bumili si Andres Villing, isang tagapag-restore ng klasikong kotse at motorsiklo. Na-appreciate niya ang dami ng pyesa at sigaw niyang, "Oo, sapat pa ito para sa 10 motorsiklo." Kaya napagpasyahan niyang buuin ang ganoon karaming makina. Noong taong 9,000, si Villing at ang partner niyang si Dirk Knip ay nagrehistro ng OCR Motors at nagsimulang magtrabaho para makagawa ng 10 autentikong OCR libong motorsiklo. Ang mga kulang na pyesa ay inorder pa rin sa parehong kumpanyang gumawa ng mga pyesa ng motorsiklong ito 30 taon na ang nakalipas. Ang tanging pagbabago sa disenyo ay ang makabagong gulong na Michelin Macadam. Ang 10 unit ng One-Win OCR libong ginawa noong 2000 at 11,2012 ay hindi talaga replika, kundi muling pagsisimula ng produksyon. Matapos ang 30 taon, nagbigay ang OCR Motors ng 2 taong warranty sa motorsiklo, pero hindi nila itutuloy ang produksyon matapos ang ika-10 unit. Sinimulan ang Rotary One-Win bilang ambisyosong proyekto ng isang inhinyero para lumikha ng pinakamahusay na superbike noong panahon niya. Kawili-wiling karanasan ang motorsiklo at nagbigay ng pag-asa, pero napakamahal at nagkaproblema rin ang wangkel na makina nito. Sa huli, naging bihira at kakaibang makina ang OCR libong na itinakdang makalimutan. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kasama ninyo, gaya ng dati, ang kanal na Cosmoto. Maraming salamat sa inyong panonood, pag-subscribe at pagiging aktibo sa kanal. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa kanal sa pinansyal na paraan. Hanggang sa muli nating pagkikita.